Sir Badong, kailan ba yung second part ni Saldico? Ano naman alam ko kay Saldico. Basta si Saldico, ang paniniwala ko, magnanakaw siya na naging bida. Bida eh. Boss Bart, sa part 2, sasabihin ko, Boss Bad, lahat na nakawan, boss. Obserbahan natin si Chanko kung ano reaction niya. Nakita na po natin yung reaction ni Chanko, di ba? Sa simula pa lang po, ang dinidiinan lang ni Chanko yung Martin tsaka si ano eh, si Martin tsaka si Saldi ko lang. Kasi nagalit yan si Toby Chanko, siya yung sinisisi. Bakit natalo yung alyansa? Alyansa ba yon? Obserbahan natin si Chanko kung ano reaction niya ngayon. Siniwalat ni Saldi ko ang Bicam. Kung dadaldal pa din ba si Chanko. Yan nga yung dinadaldal ni Chanko eh. Yung Bicam eh. Ibig nyo sabihin eh, ano, kung dahil kinanta si BBM, yes, magsasalita na rin yan si Sec Bonoan. Boss Buds, dati Notary Public ang importante kay Lacson. Ngayon kailangan mag-take ng oath si ko. Correct. Tama ka dyan. Para paniwalaan, kinakailangan mag-take ng notes. Take ng oath. Alam po ninyo, ito ang problema nila, no? Battle po to ng public opinion. Kung sino po ang pinaniniwalaan ng publiko. Diyan masisira na tong mga dilawan eh. Obviously, ang mga dilawan, kampi pa rin kay Marcos. Obviously, itong magaganap, wala pong pro-Marcos dito. Sa 16, 17, 18. Wala ring dilawan. Kaya babaliktad na kung gusto talaga nila, baliktad na sila kasi putya, niloloko na sila ng mga dilawan harap-harapan. Kunwari, anti-corruption. Yung pala, pag binanatan mo, no? Tagapagtanggol din. Cielo Magno, profesor. Kawawa naman. Nalalantad kayo. Akala namin, sukdulan yung pagiging anti-Duterte nyo. Yung pala, walang Duterte dyan. Ha? Wala siya sinabi sa Duterte. Ha? Talagang iba na yan. Kapag walang part 2 na video, ibig sabihin nakipag-deal si Marcos at Romualdez kay Saldico, ano po sa palagay nyo? Lahat naman pwede, 'di ba? Lahat naman ng posibilidad pwede. Pero etong mga to, hindi na po nakatatak na po 'yan. Parang yung kay Gutesa, 'di ba? Sabi nila babaliktad. Wala namang Gutesa na lumantad. Oh, lahat may posibilidad eh. Yan sinasabi nyo, posibilidad yan. Ang importante, hindi na mababawi yan ni Saldico. Nakatatak na bawiin niya man yan, sabihin niya na may promesure lang sa kanya, wala na yan. Ito na yung pinaniwalaan natin eh. Boss, all this time akala natin si Martin na may control kay BBM. It's the other way around pala, nagamit lang din si Martin. Hindi naman. Hindi naman. Nakita na parang ganito. O sige, bahala kayo dyan. Pero wag niyong kakalimutan yung kay Gutesa na nagde-deliver malapit sa Malacanang. Parang alam niyo na. Kaya iniisip ko ngayon, yung paglabas ba ni Gutesa na tao ni ni Saldico, no? May basbas kaya yun ni Saldico? Yung paglabas ba ni Gutesa na ganun, tao siya ni Saldico eh. Ang kino-question ko ngayon, may basbas kaya ni Saldico yun? Kasi din-in si Martin eh. Tapos meron din diniin yung malapit na sa Malacanang nagde-deliver eh. Parang ang pahiwatig kung dumaan kay Saldico, nagbawas si Saldico, binigay kay Martin, magbabawas lang din ba si Martin o yun na yung final destination? Pwede ako kakanta, Boss Bad. Layer yan, Boss Buds, para kung may mag-witness, hindi kompleto yung kanta. Correct. Yan lang ang alam mo. Eto ka lang, hanggang dito ka lang. Si Bernardo, yan lang ang alam. Compartmentalize. O, ang alam mo lang, Bernardo, yan lang. Kaya, tama yun eh.
Bakit wala siyang ganong alam sa mga congressman? Iba naman yung direkta sa congressman, 'di ba? Sa kanya NEP, eh. Si Bernardo sa NEP siya, eh. Yung insertion ng sa mga congressman, 'di ba? O eto sa NEP siya, eh. Yung anomalya sa NEP, kaya may anomalya sa NEP. Kung may anomalya sa NEP, sino na nga uli may control sa NEP? Indirectly, dinidiin niyo ng mga amo niyo, eh, pagsasabi na. Tignan niyo yung sinasabi nila. Bakit hihintayin pa mag-BICAM? Bakit hindi na lang sa NEP? Bakit wala bang anomalya sa NEP? 'Di ba lumalabas na nga na meron? Yari kayo. Nalulungkot ako para sa mga loyalista nga magnanakaw, pinagtatanggol nila ano na. Wala na yan, Justin, eh. Yung mga sinasabi mo na hindi, kaya nga sila hanggang ngayon, 'di ba, sumusuporta kasi hindi abot ng pag-iisip nila. Ang point lang diyan, natutuwa pa rin sila ngayon kasi paggising pa rin daw natin, presidente pa rin si BBM. Yun na lang yun, wala na silang maipagmalaking proyekto, 'no? Natutuwa pa rin sila kasi nakakulong si Tatay Digong, ganun lang. Nung si Gutesa under oath na kinokontra pa rin nila Lacson at Soto, now gusto mo under oath muna si Saldi? Huwag mo nagaguhin ng taong bayan. Hindi naman po nagsalita si Saldi para may makasuhan. Alam niya namang walang makakasuhan. Nagsalita siya para sa taong bayan. Ano, ako lang ang ididiin nyo? Ano kayo, bali? Wala nang trolls, boss buds. Tagutom na sila. O, marami pa rin tayo kahit walang trolls, no? Boss Badong, napansin mo ba last 2024 lang sinabi ni Saldi ko na BICAM insertion? Pero 22 to 20, yung 2022 kasi, yung budget ng 2022, gawa na po yun. Last year yan ni, ano eh, yung 2023, siyempre hindi pa sila nakakaporma nun, hindi pa nila alam paano natin nanakawan to. So kaya ang simula nila, 2024 talaga. Sa Lunes, Boss Buds, may hearing, kaya baka i-delay naman ni Tuta Soto. Alam niyo po, wala na po yung hearing, eh. Wala na tayong ine-expect sa hearing. Kaya tayo nanonood kahit papaano nariyan si Marcoleta, kayang-kaya silang barabarahin. Kung yan yung sinasabi ko, mag-hearing lang kayo, hindi naman kayo makakapagpalusot. Ang ginagawa nila sa hearing ng mga dilawan, yung mga kukut-kutin, yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, sino po may kasalanan sa bakit po wala yung master plan? Bakit hindi nyo pinatutupad yung master plan? Bakit may budget ba kayo? Binadgetan niyo ba yung master plan? Yan na nga inaangal ni VP Sara, may master plan yung Davao City. Binadgetan nyo ba? Hindi. Yung pala eh. Bakit hindi nyo inaano yung master plan? Master sardines na lang. Boss Baz, dadami kaya ang dadalo sa rally bukas after lumabas si Saldi ko. Alam niyo po, eto real talk tayo. Matagal na pong matagal na po yung pagkakahati-hati ng mga Pilipino, no? Solid na po 'yan. Bihira na po yung babaliktad eh. Bihira na yung loyalista sa ngayon ha. Kung meron pa po yung break up ng unit team, yun na yun. Nagkanya-kanya na yan. Yan yung natitira diyan sa mga dilawan at kakamping na yan at saka dito sa mga loyalista ni Marcos. Yan na po yun. Hindi na po makakadagdag yang mga yan. Kumbaga napasubo na sila sa katatanggol, eh, pangangatawanan na nila. Kasi kung may babaliktad po dyan, doon pa lang sa breakup ng unit team, baliktaran na yan. Pero ngayon, pangangatawanan na nila yan. Patok sa ibang bansa ang expose ni Saldico, di yun masasabing AI lang yun. Wala naman po nagsasabing AI na yun eh. Tayo lang naman nagsasabi na may nagsabing AI. Sinagot na nga ni Auntie Claire, Pangandaman, wala po nagsasabi mula sa kampo ni BBM na yan ay AI. Talagang totoong tao po yun. So,
Tayo pa ba magsasabi na AI yun? Wala pong AI. Hindi po sila nga mismo na binabanatan, hindi nila sinabing AI yun, eh. Kaya 'wag na kayong magpalaganap, tayo pa magpalaganap na AI. Kung sila nga na binanatan, eh, hindi nila kinatwiran na AI, eh. Para tayong nanood ng action movie na may korap na politiko na mabubuking sa ending. Nurse by Heart. Si Magalong na lantad. Opo, buhat po na naghanap siya ng gagamba sa Davao City, lantad na si Magalong kung kanino siya naglilingkod. Wala pala 'to si ang punto natin kay Magalong, isang expose ka lang pala na katropa mo rin yung mga diskaya. Bagsak ng Pinas, dapat ng palitan ng presidente, basura at adik pa. Boss Baz, parang choir pala sila kung ano lang yung tono ng kanta, doon lang sila papasok. Correct. Ang dali lang pong basagin ng mga sinasabi nila, eh. Bakit sa Bicam at bakit sa NEP? Bicam lang yung in-expose ni Saldico kasi Bicam lang ang alam niya. Pero kung nanonood kayo ng hearing, may anomalya na sa NEP. O ngayon ang tanong, nakakarating ba yung komisyon sa dapat paratingan? Malamang. Saldi was the chairman of the appropriations, lahat dumadaan sa kanya, kamay niya. Lahat misteryo sa budget, may consent si BBM at alam din ni DBM yan. Kaya siya ang nagpa-finalize ng document and signed by BBM. Correct, si G-Port 74. Senyalis na si Sergeant, senyalis na si Sergeant Orly Gutesa. Anong senyalis? Idol Buds, ergo Saldico only need to confirm or deny the statement of his bodyguard about the basura. Confirmed and game. Eto na, maging part 2 ni Saldico. Yun yung pinahiwatig niya ngayon. Yung binabagsakan nila ng pera. 'Di ba? Tao niya yun, eh. Si Gutesa, tao niya. Kaya ano na niya yun, pauna na. Nagulat sila lahat, hindi nila akalain si Gutesa, eh. Thanks God for saving the Philippines. Idol, ayan. Boss Buds, nilagay nila sa Bicam para talaga si Saldi at Romualdez ang may control para sila din ang masisi, hindi si Marcos. Obvious kasi kapag sanip. Hindi ka nakikinig sa akin, Eddie Baby Pink Roslins. Katwiran lang nila yan. Ang tanong ko nga, may anomalya ba sa NEP? Di ba meron din? Huwag kayong sumunod dun sa sinasabi ng mga dilawan, ng mga tao ni Marcos. Ang sinasabi nila, kung magnanakaw si BBM, bakit hindi sa NEP? Tanong, wala bang anomalya sa NEP? Meron din. O di meron din. Wala lang kumakanta. Yun lang pagkakaiba. May anomalya sa NEP, may anomalya sa regular budget, may anomalya sa insertion, may anomalya. Sa insertion sa Bicam, merong kumanta. Sa NEP, wala palang nagtuturo. Pero may anomalya. Kayo naman, no? Hindi porkit wala pa nagtuturo, wala nang anomalya. Pagkakaiba sa Bicam, kumanta na si Saldico, nagturo na. Sa NEP, wala pa nagtuturo. Wala pa namang ganong nadidiin, eh. Di pa nga sila kinakasuhan, eh. Pero tignan po ninyo yung pattern. 'Di ba napalayas si Saldico? Meron din mga pinalayas na matataas dito na gumagawa ng NEP, 'di ba? Paliwanag lang po nila yung obvious sa NEP, hindi po yan. Ang paliwanag ni Badong, may anomalya sa NEP, may anomalya dyan sa Bicam, may kumanta lang sa Bicam. Hindi ibig sabihin na walang kinalaman yung anomalya sa NEP. Basta may anomalya, alam na. Grabe si Lacson pagtatanggol kay BBM. Correct.